Hello mga idol! Bago natin ipagpatuloy ang kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Francis Zalda. Shoutout po sa iyo Lodge Princess Gem Allen Di Maocam ng Davao City. Shoutout po Idol Rovic Gosla ng Cagayan de Oro. Shoutout po sa iyo Idol Ana Rose Francisco. Shoutout sa iyo Lodge Harold at sa pinsan mo na si Rachel John Santiago ng Pandatong Hermosa, Bataan. Shoutout Lodge Jason Del Lova pati na rin kay Miss Jennifer Besana Yabet. Shoutout sa iyo Idol Wangers. Shoutout po sa iyo Idol Michelle Charisma. Shoutout po sa iyo Lodge Herjon Bello. Shoutout sa iyo Idol General Cabs. Shoutout sa iyo Lodge Jome Ortega. At shoutout po sa iyo Boss Idol Alex Pimentel. Salamat sa patuloy na suporta mga idol. Sa pagpapatuloy, nagpatuloy na ang ating bida sa pag-atake, sa isip-isip niya na ito pala ang ibig sabihin ng mapagtanto ang buong potensyal ng isang armas, nung una ay hindi niya ito makuha kung paano ito gagamitin, subalit nagawa niyang mabago ang espada niya papunta sa axe nung hinihiling niya na kailangan niya ng mas malakas na sandata. Pagkatapos ay ginawa naman niya itong isang espada sa pamamagitan ng pagnanais ng isang matalas na mahabang sandata, at higit sa lahat ay nagagawa niya ito dahil sa Jade of Disorder, dahil sa pagbaluktot nito at nagagawa ang sandata na ninanais niya kasabay na din ang kakayahan at dagdag stats ng mga ito, at ang tunay na kapangyarihan ng sandata na ito ay ang pag-boost ng stats para magamit sa kalamangan sa kalaban nito ng hindi mahuhulaan na pag-atake, at kapag sinabayan niya pa ng paggamit ng titulo niya na dating galing sa Master at ngayon ay Grandmaster na dahil sa pag-upgrade nito ay makakaya niyang talunin si Chorang kahit hindi niya gamitin ang strategies against Mount Hua. Nagpatuloy ang ating bida sa pakikipaglaban habang nakaitik ang lakad, sumugod si Yuseong ng napakabilis, gayunpaman ay nagawa pero makaiwas ni Chorang sa pamamagit ng pagtalon sa ere. Habang nasa ere ay sa isip-isip ni Chorang na biglaan na mas bumilis at lumakas pa si Yuseong. Nakalapag ng maayos si Chorang at maingat na naghahanda para sa pag-atake, habang tinitignan ang sugat na natamo niya ay hindi na lang makapaniwala si Chorang, naiinis ito habang nasa isip niya na hindi magiging si Yuseong ang kalaban niya kung hindi ito magbibigay sa kanya ng magandang laban, habang nakakagat sa labi ay sa isip-isip nito na dapat ay ibigay na ni Yuseong ang lahat ng meron nito. Sabay mabilis na sumugod si Chorang, at naglunsad ng isang atake na patusok, na nagawa naman maarang ito ni Yuseong, subalit makikita natin na nahihirapan din si Yuseong sa malalakas na pag-atake ni Chorang. Hindi makapaniwala ang lahat ng disipulo na nanonood sa dalawa, sa isip-isip ni Demong Gina ang dalawang ito ay may kaparehas lang ng edad niya subalit kung maglaban ang dalawa ay parang laban ng dalawang alamat, nararamdaman niya din ang hindi maipaliwanag na tunggalian sa pagitan ng mga manlalaban, ang isa ay isang master ng eleganteng formal na paggamit ng espada. Ang magandang forma ng pakikipaglaban nito ay makikita sa mga libro, at ang isa naman ay mahusay na gumagamit ng maraming sandata nang hindi isinasaalang-alang ang anyo o forma habang nakikipaglaban. Ang mga sandatang nagbabago ng hugis ay magaspang ngunit pinupuri nila ang kanyang mahusay na estilo ng pakikipaglaban, ngunit sino sa kanila ang magagawang makapunta sa tuktok? Ang laban ng dalawa ay pagpapakita na kung sino ang may mas mataas na pride at parehas ayaw magpatalo. Nagpatuloy ang dalawa sa palitan ng mga atake, samantalang ang mga disipulo naman ay may kanya-kanyang chini-cheer. Ito ay isang walang katapusang labanan, hindi alintana kung sino ang kanilang sinusuportahan. Ang buong tao na nanonood ay sumasang-ayon na ito ay isang hindi kapani-pani walang tanawin. Naghanda ang ating bida na sumugod, at malakas ito na umatake kay Chorang na nagawa naman maarang nito, subalit makikita natin ang impact ng napakalakas na atake ni Yuseong. Sa isip-isip ni Chorang na ang ginagawa ni Yuseong ay ang yumuko tapos biglang maglulunsad na isang atake na kasing lakas ng isang bomba. Ang pag-atake nito ay hindi mahuhulaan, sa isip-isip naman ni Yuseong na masyado niyang nagagamit ang napakaraming kinya, kaya susubukan niya ng ibang paraan, kaya makikita natin na maglulunsad ng atake si Yuseong. Pinalitan ni Yuseong ang porma ng sandata niya papunta sa staff at umatake kay Chorang,
subalit nagawa pa rin ni Chorang maiwasan ito sa pamamagitan ng pagtalon palayo. Habang nasa ere ay naiinis si Chorang sapagkat nagpalit na naman si Yuseong ng sandata. Sa isip naman ni Yuseong na kung ay dadagdag ang bonus stats ng staff niya na plus 10 at plus 20% ng chance ng critical niya, ay magkakaroon siya ng 40% na chance na makatama ng critical strike. Kaya naghanda na ulit si Yuseong para umatake, at naglunsad ang dalawa ng sabay na pag-atake at nagsalpukan ng mga sandata nila, subalit ang pag-atake naman ni Yuseong ay naglabas ng critical strike, kung saan ay ang pag-atake niya ay nagbigay ng 200% na damage sa kalaban niya, na naramdaman naman ni Chorang ang lakas ng atake ni Yuseong na halos mabitawan na niya ang espada niya. Biglang naghanda pa si Yuseong ng isa pang pag-atake gamit ang espada niya, at inatake niya si Chorang na bahagya naman na iwasan ni Chorang ito sa pamamagitan ng pag-ilag ng ulo niya, at biglang nagbago ang forma ng sandata ni Yuseong at naging isa itong axe na kinabahala naman ni Chorang, subalit nagawa pa din ni Chorang na maarang ito sa huling segundo sa pamamagitan ng pag-ikot sa ere. Sa isip-isip naman ni Yuseong na tatapusin na niya ang laban bago pa magkaroon si Chorang ng pagkakataon na makababa sa lupa. Kaya ginamit na niya ang teknik na Infinite Cycling Strikes, kung saan patuloy na nagbabago ang forma ng sandata niya habang sunod-sunod ang pinapakawalan niyang atake, subalit nagagawa pa rin ni Chorang na maarang ang lahat ng pag-atake na iyon, at isang malakas na pag-atake ang ginawa ni Yuseong, na kinatalsik naman ni Chorang ito subalit matagumpay pa din ni Chorang na harang ang lahat ng atake ni Yuseong. Makikita natin na sobrang pagod na ang ating bida, sa isip-isip nito na hindi siya makapaniwala na nahihirapan na siyang huminga, napagtanto niya na hindi pa naging sapat ang ginawa niyang pagsasanay sa stamina, sa tingin niya din ay dahil mas umasa siya sa stamina niya para mapunan ang kakulangan niya sa ki. Matagumpay din ni Chorang na naharang ang lahat ng pag-atake na ginawa niya gamit ang Infinite Cycling Strike sa pamamagitan lang ng panonood sa laban niya kay Master Honjin. Napagtanto niya na kakaiba talaga ang mga prodigies. Ang mga prodigies na ito ay mapangahas. Si Giho ay may kakayahan na mas lumakas pa habang natutulog at si Chorang naman ay nagawang makamit ang isang dekada na halaga ng paglago sa loob lamang ng 6 na buwan dahil lamang sa nagalit ito sa pagkakawala ng isang itlog nito. At sa ngayon ay na-awaken na nito ang maalamat na Lustrous Plum Blossom Sword nito, bagamat nasa level 1 pa lang ang forma nito ngunit ito ay hindi kapani-pani walang mapanganib pa rin, hindi na niya alam kung may katapusan pa ba ang labanan na ito. Natahimik ang lahat ng mga disipulo na nanunood, sa isip-isip ni Demonggi na ang mga sandata nila ay nagsalpoka na ng higit pa sa 100 beses, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ang mga ito nasa Ira. Sa tingin niya na kahit pa ang espada ay gawa sa bakal ay dapat ang mga ito ay nawasak na dahil sa matinding labanan na ginawa ng dalawa. Ang ibig sabihin ba nito ay ang mga mandirigmang ito ay maaari nang maglagay ng ki sa kanilang mga sandata, ang mga malabong kulay sa paligid ng kanilang mga talam marahil ay kaya na nilang gumamit ng sword aura, malamang na pinapalitan ni Yuseong ang kanyang mga sandata sa pamamagitan ng paglalagay dito ng ki. Biglang lumapit si Bongde Ala at sinabihan si Demonggi na alam niya kung sino. Nagtaka naman si Demonggi sa sinasabi nito, humingi ng tawad si Demonggi at tinanong niya ulit si Bongde Ala kung ano ang sinasabi nito sapagkat hindi niya masyado narinig ito. Tinuro naman ni Bongde Ala si Jujo at sinabi niya na kilala niya kung sino ang may-ari ng pusa na buhat nito. Tinanong naman ni Demonggi kung sino ito, tinuro ni Bongde Ala si Yuseong at sinabi nito na ang taong kalaban ng may kulay pink na buhok ang may-ari ng pusa na hawak niya. Biglang umalis si Juju sa pagkakahawak ni Demonggi na kinabahala naman ito. Mabilis na tumalon-talon si Juju papunta sa lugar ng pinaglalabanan nila Yuseong. Nag-aalala na tumakbo si Demonggi at sinasabihan si Juju na huwag pumunta sa lugar na iyon sapagkat delikado. Samantalang patuloy na nagsasalpukan ng mga sandata nila Yuseong, habang magkaharap ang dalawa ay sinabi ni Yuseong na ang sinabi ni Chorang sa kanya kanina na,
si Chorang ang magpapawalang bisa ng lakas niya, at magpapabagsak sa kanya mula sa isang hindi matiis na pagkatalo. Mapang-asar na sinabi ni Yu Seong ang tunay niyang lakas ay ang determinasyon niyang hindi luluhod at susuko sa iba. Ang pagpapawalang bisa sa isa sa kanyang mga lakas ay hindi magiging dahilan para mapanghinaan ang loob niya. Nakangiti habang nasa isip ni Yu Seong na siya ang naging dahilan para mas lalong nagsumikap ang isang prodigy na tulad ni Chorang na tinagurian na pinaka-pinagpala sa lahat ng prodigy, kahit sina Gihu Jiang, So Chon at si Jin Do-gong na hindi nagawang makapasok sa institute ngayong taon ay, ang lahat ng mga prodigies na ito ay na-motivate lalo para lumakas dahil sa presensya niya. Para sa mga ito ay isa siyang talentadong unorthodox warrior, subalit sa totoo lang ay isa lang naman talaga ang talento niya, at ito ay ang kakayahang magtrabaho ng husto para lumakas. Napansin ni Chorang ang ginagawa ni Yu Seong kaya nabahala siya. Sa isip-isip ng ating bida na ang mga prodigies na ito ay nagsusumikap din, gayunpaman ang mga natatanging prodigies na ito ay mga nasa likod niya lang patuloy na humahabol, subalit hindi siya susuko kahit pa mas mga talentado at mga pinagpala pa ang mga ito kaysa sa kanya. Kung mga nagsusumikap ang mga ito, ay mas lalo niya pang pagsusumikapan ng higit pa kaysa sa mga ito. Hinawakan ng ating bida ng mahigpit ang sandata niya, sumugod ng mabilis si Yu Seong na may determinasyon na tapusin na ang laban. Naglunsad si Yu Seong ng teknik na Titanic Mountain Crusher. Gamit ang lahat ng bonus effect ay ang lahat ng ito ay inilalagay na niya sa isang malakasang pag-atake. Inihampas na ni Yu Seong ang atake niya kay Chorang, na kinabahala naman ni Chorang ang paparating na atake. Makikita natin na sa sobrang lakas ng atake ni Yu Seong ay ang espada ni Chorang ay unti-unti nang nasasira. Hindi makapaniwala si Chorang habang nakikita niya na nasasira ang espada niya kahit pa gamit niya ang maalamat na Lustrous Plum Blossom Sword. Tuluyan ng naputol ni Yu Seong ang espada ni Chorang. Sa lakas ng atake ni Yu Seong ay makikita natin ang malakas na pagsabog na kinawasak ng sahig. Lumabas ang notification na hindi nagtagumpay si Yu Seong matapos ang mission sa takdang oras, kaya binigyan ulit siya ng panibagong mission at ito ay ang talunin si Chorang sa loob ng isang taon. Hindi makapaniwala si Yu Seong na hindi siya umabot sa oras, biglang sumulpot si Chorang sa gilid ni Yu Seong, at maglulunsad ito ng atake gamit ang kaputol ng espada niya, at nang palapit na ito sa leeg niya ay, nagawa niyang maarang ito gamit ang dalawang axe na hawak niya. Biglang napatigil si Chorang nang may sumigaw sa kanya na tumigil na. Ang taong sumigaw pala ay si Jong Myung. Pinapatigil na sila. May napansin naman si Yu Seong na papalapit sa kanya. Nakita niya si Jujo na tumatakbo papunta sa kanya. Nagpasalamat si Yu Seong sapagkat bumalik na si Jujo sa inventory. Tinanong naman ni Chorang si Jong Myung kung ano ang problema nito, bakit ito nakikialam at pinapatigil siya. Nag-aalala naman na sinabi ni Jong Myung na wala na silang oras pa para mag-usap. Nakita ni Yu Seong at Chorang na nasa gilid nila si Demonggi na nakatayo at nanginginig. Humingi ng tawad si Demonggi sa dalawa na kinagulat at pinagtaka naman ng dalawa. Makikita natin na ang kaputol na espada ni Chorang ay tumama sa dibdib ni Demonggi. Sinabi ni Demonggi na hindi niya layunin na makialam sa labanan nila kaya humihingi siya ng tawad. Ayon naman kay Jong Myung na kailangan na nila dalhin si Demonggi sa medical room. Sa medical room ay makikita natin na nakahiga si Demonggi at may bandahe sa katawan. Sinabi ng manggagamot na magpasalamat si Yu Seong sapagkat hindi pa patay si Demonggi. Ang tadyang nito ay nabali, may mga sugat din ito sa baga, at buti na lang ay hindi tumama ang talam ng espada sa puso nito. Nagawa nilang mapatigil ang pagtagas ng dugo, subalit may mga konting dugo na lumalabas sa bibig nito. Kaya kapag nagising na ito ay ipaliwanag na lang dito ang sitwasyon na meron siya at agara na tawagin ang mga manggagamot kapag nahirapan ito huminga. Magalang na tumugon naman si Yu Seong sa manggagamot. Sinabi ng manggagamot na may mga iba pang disipulo ang nasugatan sa nangyaring labanan nila, subalit ang pinsala na natamo ni Demonggi ang pinakamalala.
Pahabol pa nito na kahit na nasa tamang edad na sila Yuseong at Chorang para magdala ng mga tunay na sandata, ipinagbabawal parents sa Waryong Valley ang mga labanang walang opisyales ang nakasubaybay gamit ang tunay na sandata. Ang insidente na ito ay ire-report sa bagong Chancellor kalakip ang buong detalye. Sinabi naman ni Yuseong na okay lang sa kanya na ma-report ang pangyayaring laban. Ang importante sa kanya ngayon ay ang malaman na buhay si Daemon-gi, na tahimik na lang ang manggagamot sa tugon ni Yuseong. Sinabi ng manggagamot na ang sandata ni Yuseong ay wala naman talam, kaya sisiguraduhin niya na isasabay din nila ito sa report. Kung swertihin man ito ay ang parusa na maipapataw lang dito ay ang pagbawas sa puntos, subalit wag peren masyadong umasa si Yuseong. Nagpasalamat naman ang ating bida sa manggagamot at nakahinga na siya ng maayos sa pag-alis nito, subalit naiinis siya habang sa isip-isip nito na sisiguraduhin niya na dudurugin niya ang natitirang itlog ni Chorang ng pinong-pino hanggang sa maging pulbos na ito. Nagulat naman si Bongdeale sa kinilos ni Yuseong. Naiinis din si Yuseong kung bakit sa dami-dami ng disipulo ay si Daemon-gi pa ang nagtamo ng malubhang pinsala. Ang dapat na ginagawa daw nito ngayon ay ang umpisahan na ang pagbabasa ng libro. Sa isip-isip pa nito na ang laban niya kay Chorang ay magpapabago sa ibang parte ng kasaysayan. Dapat ay matuklasan ni Daemon-gi ang libro na Dual Mind Technique sa unang araw ng November. Subalit sa kalagayan nito ay mahihirapan ito na mahanap ang libro hanggang sa katapusan ng taon. Ang plano niya pa naman ay ang lumipat na sa First Division next year. Aabutin pa ng 1 o 2 linggo bago ito gumaling, at may posibilidad na magtagal pa ito dahil sa malalang pinsala na meron ito. Biglang may nagsalita at tinanong si Yuseong kung naghintay at nagbantay ito dito sa buong oras. Nagtaka naman si Yuseong kung sino ang nagsalita. Ang tao pala na nagsalita ay si Daemon-gi, at nagpasalamat ito kay Yuseong. Sinabi naman ng ating bida na hindi niya kailangan magpasalamat sapagkat ang dahilan ng pagkakaroon nito ng pinsala ay dahil sa laban niya. Biglang naalala ni Daemon-gi si Jujo at sinabi nito na ang pusa ni Yuseong ay, subalit napatigil ito sa pagsasalita ng sumakit ang katawan nito. Nag-aalala na sinabihan ni Yuseong ito na manatili lamang sa kama sapagkat may posibilidad na bamuka ulit ang sugat nito. Tinuro niya si Jujo na natutulog at sinabi niya na huwag na mag-alala pa si Daemon-gi pa tungkol kay Juju. Nagtataka na tinanong ni Yuseong si Daemon-gi kung paano naging magka-close sila ni Jujo. Ayon naman kay Daemon-gi na ang ginawa niya lang naman daw ay ang bigyan si Jujo ng alak. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong sapagkat nalaman din ni Daemon-gi na umiinom ng alak si Jujo. Sinabi ni Daemon-gi na hindi siya sigurado kung anong mythical creature si Jujo, subalit ang pusa na ito ay kinakailangan na humigop ng enerhiya. Nagulat si Yuseong na marami nang alam si Daemon-gi patungkol kay Jujo. At habang may kinukuha ay sinabi nito na muntik na niya makalimutan na. Nagtaka naman si Yuseong sa hinahanap nito. Biglang iniabot ni Daemon-gi ang kwintas at sinabi nito na gusto niya din ibalik ito kay Yuseong. Nabahala naman si Yuseong sa pagkakita sa kwintas na may Jade of Disorder. Sinabi pa ni Daemon-gi na napansin niya na humihigop ng enerhiya si Jujo sa bato sa kwintas, kaya tinanggal muna niya ito para hindi na ulit ito lumaki at magbago ng anyo. Napagtanto ni Yuseong na hindi pa aware si Daemon-gi patungkol sa Jade of Disorder. Sa tingin niya na wala itong koneksyon kay Pyongwide sa kabila ng katotohanan silang dalawa ay parehong magiging miyembro ng Tridor na 5 Monkey sa hinaharap. Tinanong ni Daemon-gi na kung ang bato na nasa kwintas ay isa din mythical artifact. Namamangha ito sapagkat mayroon si Yuseong na 2 napakabihirang mga regalo. Ayon naman sa ating bida na mahilig siyang maglakbay kaya nagkaroon siya ng mga kakaibang mga bagay. Sa isip-isip ni Yuseong na ang kapangyarihan ng Jade of Disorder ang naging dahilan kung bakit nabuhay pa si Daemon-gi. Biglang may naalala si Yuseong. Tinanong niya ito kung paano nito nagawang kunin ang kwintas kay Jujo nang nakita nito na nagbago ito ng anyo. Ayon naman kay Daemon-gi na hinimas-himas niya lang ang likod ni Jujo at pinakalma niya ito. Mabait naman daw si Jujo. Habang pinagmamasdan ni Yuseong si Daemon-gi ay napagtanto niya na ito ay dalisay at inosente. Napakalayo nito sa Tridor na nakilala niya sa dati niyang buhay. Napapatanong na lang siya sa sarili kung magiging isa pa ba ito sa Tridor na 5 Monkey.
Tinawag ni Yuseong si Demonggi, nagtaka naman ito at napatanong kung bakit, nakangiti na sinabi ni Yuseong na alam niya na gusto ni Demonggi ang nagbabasa ng libro, masaya na sinang-ayon na naman ito ni Demonggi at sinabi pa nito na mahal niya ang mga libro. Kinaumagan, ay habang naglalakad si Yuseong may bitbit na maraming libro ay tinanong ni Bongdeala ito kung ang mga libro ba na dala ni Yuseong ay ang mga libro na binabasa niya. Sumang-ayon naman si Yuseong at sinabi pa nito na gusto niya dala ng mga libro na ito kay Demonggi para may mabasa ito. Sa isip-isip ng ating bida na dahil parehas na mabilis magbasa ng libro ang dalawa ay baka mahanap ni Demonggi ang Dolmine technique sa tamang oras kapag nabasa nito ang mga libro na dala niya, napapabuntong hininga na lang ito sapagkat imbis na hanapin ang mahimalang phenomenon ay nabigyan pa siya ng bagong mission na patungkol kay Chorang. Sinabi ni Chorang sa kanya na maghihintay ito na sumali siya sa First Division next year. Sigurado ang ating bida na magsasanay si Chorang ng isang taon na may hindi natitinag na determinasyon na talunin siya. Sobrang laki na ng nilakas nito sa loob lamang ng kalahating taon, kaya hindi niya ma-imagine kung gaano pa ito lalakas sa susunod na maghaharap ulit sila. Subalit hindi siya dapat tumigil at sumuko kung ang bagay na ito ay patuloy na umiiral. Wala siyang karapatan na sumuko dahil dito. Sa totoo lang ay hindi naman kailangan na siya ang tumalo kay Chonma. Sa paghusga sa kung paano gumagana ang mga misyon sa ngayon, hindi niya dapat kailangang personal na talunin si Chonma para i-clear ang misyon. Kung patuloy na lumalakas si Chorang tulad ngayon at talunin si Chonma, lahat ng problema ay masusolusyonan na. Subalit hindi ibig sabihin noon ay pwede na siyang magtamad-tamaran, hindi niya dapat isugal ang kapalaran ng bansang Junguan sa taong iisa lang ang itlog, malaki na din ang nilakas niya para magawang mapantayan sa laban si Chorang kahit na hindi gumagamit ng strategies against Mount Hua, at patuloy din siya nalalakas pa, habang nag-iisip at lumalakad ay nagkamali si Yuseong ng apak, na kinabahala niya sapagkat matutumba siya hawak ang maraming libro. Gayunpaman ay bago siya matamba ay may humawak sa kanya. Ang taong humawak pala sa kanya ay si Soso at sinabi nito habang namumula na ginawa niya iyon sapagkat ang akala niya na kailangan ni Yuseong ng tulong. Napansin naman ng mga disipulo ang grupo nila Yuseong at nakita ng mga ito ang pagtulong ni Soso kay Yuseong. Habang tinutulungan ni Soso si Yuseong ay sinabi nito na narinig niya na nagsimula ng isang malaking gulo si Yuseong sa unang araw ng pasukan. Nakangiti na sinabi ni Yuseong na narinig din pala ni Soso ang patungkol doon. Ayon naman kay Soso na ang lahat ng tao sa institute ay narinig na ang balita na ito. Habang nakapikit ay pinaliwanag ni Yuseong na ang nag-umpisa ng gulo ay si Chorang na may isang itlog. Ang ginawa ng taong iyon ay ang hintayin siya na makauwi at yayain na kalabanin kaya wala na siya nagawa pa. Subalit sa tingin niya na ang pinakamalaking problema ngayon ay isa na siyang public enemy sa buong institute. Makikita natin na nagagalit ang mga disipulo habang tinignan ng masama si Yuseong. Nagtaka naman si Soso sa sinabi ni Yuseong. Ayon naman kay Yuseong na nung binugbog niya si Chorang ay ang mga nagalit lang sa kanya ay ang mga babaeng disipulo. Subalit ngayon ay sa tingin niya na pati na ang mga lalaki ay nagagalit na sa kanya. Sumingit naman sa usapan si Bongdeala at sinabi nito na siya ay hindi galit kay Yuseong sapagkat si Yuseong daw ang tagapagligtas niya. Nagtataka na tinanong ni Yuseong si Bongdeala na ang tinutukoy ba daw nito na pagligtas niya ay yung unang gabi pa lang sa institute. Sinang-ayon na naman ito ni Bongdeala. Ayon naman kay Yuseong na matagal na iyon kaya hindi na kailangan pa na tawagin siyang tagapagligtas nito. Nakangiti na tumatawa lang si Bongdeala. Sa isip-isip ng ating bida na ang Pudeji na ito ay marunong talagang magpangiti ng tao. Kung iisipin daw ay, kaparehas din ni Soso. Mapang-asar na tinanong ni Soso si Yuseong kung bakit siya nito tinititigan, kung galit ba daw ito sapagkat pati ang mga lalaki ay nagagalit na kay Yuseong dahil sa ganda niya. Nakangiti naman na sinabi ni Yuseong masaya lang siya sapagkat nangyari ang mga bagay na ito.
dahil ang grupo lang naman nila na 4 na pasaway ang mahalaga para sa kanya. Biglang naalala niya si Giho at tinanong niya si Soso kung nasaan ito. Ayon naman kay Soso na sa tingin niya na busy si Giho sapagkat ito ang na-appoint na opisyal na disipulo ng Merem High Lord. Napagtanto na ni Yuseong na kaya pala walang mga opisyales sa buong campus kahapon para pigilan ang laban nila dahil sa pagkaka-appoint kay Giho bilang opisyal na disipulo ng Merem High Lord. Sa kabilang banda sa Merem Alliance Senate, makikita natin na nagtipon-tipon ang lahat ng opisyales ng Merem Alliance at nasa gitna ng mga ito si Giho habang ina-announce ng isang opisyales na ang High Lord's official disciple ay si Giho Jiang ng Chombong Military Academy. Sa isip-isip ni Gandewo na nagulat siya sapagkat hindi si Yuseong ang naging kauna-unahang disipulo ng Merem High Lord, subalit parte pere nito ng 4 na pasaway, kaya malakas ang hinala niya na magkakasabwat ang mga ito. Sinabi ng isang senador na narinig niya na ang bata na si Giho ay likas na tamad na may posibilidad na makatulog ng labis. Anong klaseng impluwensya kaya ang maipapamanas nito bilang opisyal na disipulo ng Merem High Lord sa pagkakaroon nito ng ganitong uri ng kalikasan? Sinabi naman ni Merem High Lord na natutugunan nito ang lahat ng mga kinakailangan na hinihingi ng Senado para maging opisyal na disipulo niya. Ayon naman kay Chancellor Bongnam na overqualified si Giho sa lahat ng kinakailangan na hinihingi ng Senado, kaya walang magiging problema kung ang bata na ito ang magiging opisyal na disipulo ng High Lord. Natahimik na lang ang dalawang kupal sa narinig nila, sa isip-isip ng isang kupal na kung ano naman ang ginagawa ng isang ex-Merem High Lord na nakaupo sa harap nila bilang isang chancellor. Kung may sapat na awtoridad ba ito para sumali sa usapan, nagsalita ang misteryosong monghe habang kumakanta ng Buddhist chant, at sinabi nito na wala naman mali sa panlabas na anyo ni Giho, tulad ng wala din mali sa pagbabalik ng dating Merem High Lord sa Alliance dahil hindi naman pinagbabawal ng Grand Constitution nila ito. Sa isip-isip ni Chancellor Bongnam na ang matandang monghe na ito ay ang leader ng Senado noon nung siya pa ang Merem High Lord, nagtataka siya kung nagawa ba nito na manatili sa posisyon niya. Hinihiling ng monghe na sana daw ay mapatunayan ni Giho sa kanila ang kanyang sarili tulad ng ginawa noon ni Heavenly Oracle na si Chancellor Bongnam. Pahabol pa nito na masyado na silang maraming natanong kay Giho, kaya kung bakit hindi na lang nila ayusin ito sa isang simpleng pakikipagpalitan ng suntok sa isa pang bata. Makikita natin ang pagdating ng isang batang mandirigma. Nagtataka si Giho kung nanggaling ba ang mandirigma na ito sa Gibang. Gumamit ng telepathy si Merem High Lord para sabihin kay Giho na ang mandirigma na makakalaban niya ay si Gukwon, ang pinakabatang mandirigma na isa sa 4 diamond bodies sa Shaolin Temple. Binalaan ni Merem High Lord si Giho na wag ibaba ang depensa nito. Napapangiti na lang si Giho, at sinabi nito na gusto niya ang idea na palitan ng isang suntok. Napapangiti na lang ang misteryosong monghe habang sinasabi nito na isang magiting na batang mandirigma daw si Giho. Sa isip-isip ng monghe na si Gukwon ay pinanganak na may biyaya ng pagkakaroon ng diamond body, walang sino man ang nagawang makaalis ng hindi nasasaktan sa kamao nito. Gusto makita ng monghe na ito kung mapapanatili pa ba ni Giho ang kayabang niya kapag matikman nito ang suntok ni Gukwon. Gamit ang telepathy ay sinabi ni Chancellor Bongnam na si Gukwon pala ang isa sa mga prime evil incarnate ng Shaolin Temple. Sinang-ayon na naman ito ni Merem High Lord. Habang nakakuyong ang kamao ay sinabi ni Gukwon na pinapunte siya dito sa lugar na ito na may kalahating kagustuhan lamang, subalit wag daw umasa si Giho na pagbibigyan niya lang ito. Nakangiti na sinabi ni Giho na gusto niya na galingan ni Gukwon. Naghanda na si Gukwon para sumuntok habang sinasabi na gusto niya makita kung may ibubuga ba daw si Giho. Naghanda na din si Giho at nagpapalabas na ng aura sa mga kamao nito, at sabay nang sumugod ang dalawa sa isa't isa. Sa kabilang banda habang naglalakad ang tatlo ay tinanong ni Soso kung paano kapag sinusubukan parent si Giho kahit na opisyal na ito na disipulo ng Merem High Lord. Narinig niya daw na ang mga mandirigma sa First Division ay mas malalakas kasya sa mga nag-exam. Sa isip-isip ni Yuseong na tama nga si Soso.
Maraming mga iba pang mandirigma ang mas malakas kay Giho lalo na sa First Division, gayunpaman ay kumpiyansa na sinabi ni Yuseong na mukhang hindi pa naiintindihan ni Soso si Giho, ang lalaking iyon ay isang tao na makikipaglaban ng walang katapusan maging sino man ang makalaban niya tulad ng isang limitless war demon, kayang-kaya niyang harapin ang anumang hamon sa mundong ito. Sa kabilang banda ay makikita natin na nabitak ang poste na haligi ng gusali at nangyari iyon dahil sa malakas na impact ng pagsalpukan ng kamo ng dalawa, patuloy na magkadikit ang kamao ng dalawa, hindi makapaniwala ang monghe sa nasasaksihan niya, sinabi ni Gukon na si Giho pala ang napili na disipulo ng Merem High Lord, ayon pa dito na si Giho ang kauna-unahang tao na nagawang makatiis sa suntok niya, nagtaka si Giho sa sinabi nito, ayon naman kay Giho na hindi sapat sa kanya ang isang suntok lang, at kahit kailan ay hindi pa siya nagkaroon ng isang laban na hindi malinaw kung sino ang nanalo, kaya nakangiti nito sinabi na maglaban ulit sila sa susunod para makita nila kung sino ang mas nakakataas sa kanila. Nagtataka si Gukon kung minamaliit ba daw siya ni Giho, biglang napahikab ng malaki si Giho, at tinanong niya ang monghe kung pwede na ba siya umalis para makatulog na.